Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Our lesson for today is What is Salvation? Part 2. Here is the most famous summary of the gospel in the entire Bible, which is found in John 3:16 to 18. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Verse 17, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Verse 18, Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Summary. Do you know that our God loves us so much? The love of God surpasses human understanding. The love of God is called divine love or agape love. The love of God was put in action when Jesus was crucified on the cross for the redemption of our sinful lifestyle. Do you want to have eternal life? Then let Jesus Christ come into your heart by confessing all your sins, repenting for your sins, and by faith accept Jesus Christ as your Lord, Savior, and God. Because Jesus Christ shed his precious sinless blood on the cross so that you and I will be saved. Saved from what? Save us from going to hell eternally. Hell is the destination for those who does not believe in the only God's Son, Jesus Christ, as their Savior, Lord, and God. You will be there forever. Therefore, we must believe in Jesus Christ, who died for your sins and my sins, for us to go to heaven, to be with Jesus Christ forever. Sa Tagalog, narito ang pinakatanyag na buod ng Ebanghelyo sa buong Biblia. Sinasabi ito sa John chapter 3 verse 16 to 18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sanlibutan sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Verse 17, Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Verse 18, Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi
sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Summary. Alam mo ba na mahal tayo ng ating Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa pang-awa ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na divine love or agape love. Ang pag-ibig ng Diyos ay isinagawa noon si Jesus ay ipinako sa cross para matubos, para pagtubos sa ating makasalanang pamumuhay. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggang? Hayaan mo pumasok si Jesus Christ sa iyong puso sa pamagitan ng pagtatapat ng lahat ng iyong mga kasalanan, pagsisisi sa iyong mga kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya, tanggapin si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Dahil ibinuhos ni Jesus Christ ang kanyang walang sala na dugo sa cross upang ikaw at ako ay maligtas. Mag-save mula sa ano? Iligtas mo kami sa papunta sa impyerno na walang hanggang. Ang impyerno ang patutuguhan ng mga hindi naniniwala sa nag-iisang anak ng Diyos na si Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Doon ka magpakailanman. Sa makatuwid, dapat tayong maniwala kay Jesus Christ na namatay para sa iyong mga kasalanan at sa aking mga kasalanan para makapunta tayo sa langit para makasama si Jesus Christ magpakailanman. How to have eternal life in the kingdom of God? In John chapter 3, verse 3 to 6, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter for the second time into their mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Verse 6, the flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Summary. The conversation of Jesus and Nicodemus is very important. In our culture today, Nicodemus represents us because we are educated. We need all the facts before we believe in Jesus. This is very important. Jesus said in verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water
and the Spirit. What should I do to enter the kingdom of God or heaven? To have eternal life? The answer is you must be born in water, and B, you must be born of the Spirit. Sa Tagalog, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggang? Sinasabi sa John chapter 3, verse 3 to 6, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Summary, napakahalaga ng pag-uusap ni Jesus at Nicodemo. Sa ating kultura ngayon ay kinakatawan tayo ni Nicodemus. Dahil tayo ay may pinag-aralan, kailan natin ang lahat ng katotohanan bago tayo maniwala kay Jesus. Napakahalaga ito. Sabi ni Jesus sa talatang or verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipinanganak sa tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang dapat kong gagawin para makapasok ako sa kaharian ng Diyos o langit? O pang magkaroon ako ng buhay na walang hanggang? Ang sagot ay kailangan mong maipanganak sa tubig. Pangalawa, kailangan mong ipanganak sa espiritu. What should I do to enter the kingdom of God or heaven? To have eternal life? The answer is A, you must be born of water. B, you must be born of spirit. What should I do to be born of water or baptized in water? The answer is you confess all your sin to Jesus Christ and repent for all your sins. By faith, accept Jesus Christ as your Savior, Lord, and God. According to Romans chapter 10, verse 9 and 10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart
that you believe and justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. And according to 1 John 1:9, if you confess our sins, I repeat, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Summary: take time to confess all your sins directly to Jesus Christ. Sins like the following: lying, white lie, steal a lie, saying bad words aloud, those 4-letter bad words, anger towards somebody, short temper, anytime we blew out, stealing little time in the place of work, pride and ego, everything revolves around us, unfaithfulness towards spouse, adultery, fornication, and others. You can confess all your sins beginning when you were young until at your present age. Declare with your mouth, say it loud so that you hear yourself confessing all your sins. Then ask Jesus Christ to forgive all your sins. By faith, accept Jesus Christ as your Savior, Lord, and God. Ask strength from Him not to sin again. Ask Jesus Christ to purify your soul or cleanse your soul from unrighteousness. Ask Jesus Christ to give you guidance and direction of your life. Continue to confess all your sins so that Jesus Christ continues to cleanse your soul until you don't feel hurt anymore. Also, you must forgive all the people you have hurt. You must also say sorry to the people you are angry with. Ask them to forgive you. As you confess all your sins to Jesus Christ, Jesus Christ is so faithful to forgive us all our sins. Then Jesus Christ will cleanse or purify us from all unrighteousness. As He cleanses or purifies us, you will experience the heavy burden of your heart is lifted. There is something inside you that has changed. That's the power of Jesus Christ cleansing us deep inside in our soul. This experience is the divine love or agape love of Jesus Christ in you. According to Mark chapter 1 verse 4 and 5, and so John the Baptist
appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. What should I do to repent? Number 1, to repent means to rearrange your entire way of thinking, feeling, and being in order to forsake that which is wrong. True Christians, repentance involves a heartfelt conviction of sin, contrition over the offense to God, a turning away from sinful way of life, and turning towards God-honoring way of life. This is a sample prayer for confessing your sins. Jesus, I present myself at this moment as a sinner. I recognize that I am a sinner. I have sinned against you, Jesus. I truly repent for all my sins that I have committed against you from the beginning of my young life until now. I am sorry for my iniquities, my wickedness, my immoral nature, my unfair behavior, my evil thoughts, my transgressions against your divine law. Jesus, these are my sins I have committed. Then take time to name them one by one as we have discussed above. Then, O God, have mercy on me and forgive my sins. Clean me, purify me deep inside, O God. By faith, I accept you, Jesus, as my Savior, Lord, and God. I believe that you died on the cross for my sins, that you were buried and rose again to life on the third day according to the scriptures. Jesus, I thank you for forgiving my sins. I thank you for purifying me from all unrighteousness. Jesus, I love you. From now on, lead my life to holiness and righteousness. Guide me and protect me from sinning against you, Jesus. I all ask this in your most gracious name. Amen. Now, you are ready to be born of water or baptized in water. Then find a Bible-believing Christian pastor, preacher, elder, deacon, or Bible teacher to baptize you in water. If you cannot find anybody, email me at wagsimmission@gmail.com and we will go to the process of water baptism. The result
after you are baptized in water. A. As a physical witness to your conversion from sinners to Christian, believing in Jesus Christ as your Savior, Lord, and God. B. A physical witness for the remissions or forgiveness of your sins. C. You will begin to enjoy reading your Bible and attending Bible study and mature as Christians. Sa Tagalog, ano ang dapat kong gawin upang maipanganak muli? Ang sagot ay A. Dapat kang ipanganak sa tubig. B. Dapat kang ipanganak ng Espiritu. Ano ang dapat kong gawin upang maipanganak sa tubig o bibinyagan sa tubig? Ang sagot ay ipagtapat mo ang lahat ng iyong mga kasalanan kay Jesus Christ at magsisi para sa lahat ng iyong mga kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya. Tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maligtas ka. Verse 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng pag-ibig at sa pamagitan ng bibig nagpapahayag, kaya't naliligtas. Sinasabi rin ito sa 1 John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Summary: maglaan ng oras upang ipagtatapat ng lahat ng iyong mga kasalanan ng diretsa kay Jesus Christ. Mga kasalanan tulad ng mga sumusunod: pagsisinungaling, a white lie is still a lie. Pagsasabi ng masasamang salita na malakas, galit sa isang tao, maikling init ng ulo, anumang oras na pumuputok ka na, pagnanakaw sa kaunting oras o minuto sa lugar mong trabaho, pride, ego, lahat ay umiikot sa iyong sarili. Ikaw ang sentro sa lahat. Kawalang katapatan sa asawa, pangangalonya, pakikiapid, at iba pa. Maari mong ipagtapat ang lahat ng iyong mga kasalanan simula noong ikaw ay bata pa hanggang sa iyong kasalukuyang edad. Ipahayag mo
ang iyong ipahayag sa iyong bibig na sabihin, ito ang malakas upang marinig mo ang iyong sarili na nagkukumpisal ng lahat ng kasalanan. Pagkatapos ay hihilingin kay Jesus Christ na patawarin ang lahat ng kasalanan mo sa pamagitan ng pananampalataya. Tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Humingi ka ng lakas sa Kanya na huwag magkasala mulit sa parehong kasalanan. Hilingin kay Jesus Christ na dalisayin ng iyong kaluluwa o linisin ang iyong kaluluwa mula sa kasamaan. Hilingin kay Jesus Christ na bigyan ka ng patnubay at direksyon ang iyong buhay. Patuloy na ipagtatapat ang lahat ng iyong mga kasalanan at paglilinis ng iyong kaluluwa hanggang hindi ka na masaktan. Ngayon din, dapat mong patawarin ang lahat ng mga tao na nananakit sa iyo. Dapat magsorry ka rin sa mga taong kinakagalit mo. Hilingin mo sa kanila na patawarin ka. Habang ipinagtatapat mo ang lahat ng iyong mga kasalanan kay Jesus Christ, napakatapat si Jesus Christ na ipinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagkatapos ay lilinisin tayo ni Jesus Christ mula sa ating mga kalikuan. Habang tayo'y kanyang nililinis o dinadalisay, mararanasan na mo ang mabigat na pasanin. Ang ating puso ay angat. May isang bagay sa loob mo ay nagbago. Iyan ang kapangyarihan ni Jesus Christ na nililinis tayo sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Ang karanasang ito ay ang banal na pag-ibig o agape na pag-ibig ni Jesus Christ sa iyo. Sinasabi ito sa Mark chapter 1 verse 4 and 5. Si Juan ay taga-bautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Verse 5. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem. At siya'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ano ang dapat kong gawin para magsisisi? Number 1, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay muling ayusin ang iyong buong paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pagkatao upang talikuran ang mali. Pangalawa, ang tunay na Kristiyanong pagsisisi ay nagsasangkot ng isang taus-pusong
pananalig sa kasalanan, isang pagsisisi sa pagkakasala sa Diyos, isang pagtalikod sa makasalanang paraan ng pamumuhay at sa paraan ng pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos. Ito ay isang halimbawang panalangin para sa pagtatapat ng iyong mga kasalanan. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako'y isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. Kaya nga ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na aking nagawa laban sa iyo. Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon, ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-ugali, ang aking masasamang pag-isip, ang aking mga paglabag sa iyong banal na batas. Jesus, ito ang aking mga kasalanan na nagawa ko. Pagkatapos ay maglaan ng oras upang banggitin lahat ang halimbawa ng mga kasalanan ninyo na tinatakay natin nasa taas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ako. Ang lahat ng aking mga kasalanan, linisin mo ako, Panginoon Diyos. Sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa krus, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyong paglilinis mula sa lahat ng kasamaan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ako ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mo ako mula sa pagkasala sa iyo, Jesus. Hinihiling ko ang lahat na ito sa pinakamagiliw na pangalan mo. Amen. Ngayon ay handa ka nang mabinyagan sa tubig. Pagkatapos ay humanap ka ng Kristiyanong pastor, mangangaral, elder, deacon o guro ng Biblia na naniniwala sa Biblia parang mabinyagan ka sa tubig. Kung hindi mo mahanap ang sinuman, mag-email ka sa akin sa wagsimmission@gmail.com at pupunta tayo sa proseso ng pagbibinyag sa tubig. Ang mga resulta ng pagkatapos mong mabinyagan sa tubig ay bilang pisikal na saksi na iyong pagbabalik loob mula sa mga kasalanan mo tungo sa
paniniwalang Kristiyano kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. B. Bilang pisikal na saksi para sa mga kapatawaran ng iyong mga kasalanan. C. Nagsisimula ka ng masiyan magbasa ng Biblia at pagdalo ng pag-aaral ng Biblia at maging mature ka bilang Kristiyano. This is the end of our teaching for part 2. I hope and pray that you learn a lot about salvation. Let us pray. Father, in the name of your Son Jesus, I thank you for teaching them the true meaning of salvation. Jesus, cover them with your most precious blood, the blood that was shed in Calvary. Thank you for purifying and cleansing their souls as they grow in faith and mature as Christian for your own glory. Amen.